ninyo pagkaraan yung isagawa yung procedure na yon. Siguro mas maina may nakasulat yon sa isang maliit na papel, bigay nyo sa kanya, papirmahan nyo na ito ang procedure na gagawin mo naman upang manatili yung ipinagawa mo. Upang sa ganon ay wala na yung ganitong palitan ng ngay akusasyon. Sabi nyo kanina, 5 days, sabi naman niya, 1 day lang. Okay? So yun sana ang magawa nyo upang sa ganon ay hindi na muling umabot sa ganitong issue ang inyong pagninegosyo. Kay May, kung maaring na-miss mo lang yung point siguro naman nila kanina, humingi ka rin ng dispensa o ano, at mukha namang gusto nilang i-restore uli yung buhok mo eh. Ewan ko kung anong magiging tawag na ron, kung reband o restore or what, repair, no? Ngunit mukhang gusto rin naman nilang gawin yung uli yung buhok mo at nawala ng dagdag na anumang bayad. Kaya dito natin nakikita ngayon na maganda naman ang kalooban nitong mga taong ito. At sana magtiwala ka na kaya nilang gawin yon at pumunta ka sa kanila at yun lang, ingatan mo na kung ano man yung mga advices na gagawin nila after na magawa nila yung proseso sa iyo. Maraming pong salamat, Attorney Benedicto Acosta Jr. Dr. Camille? Alam niyo sa ganitong klaseng usapan, no, na talagang kahit papaano ay talagang kaakibat talaga kumisan ng mga aksidente, ang mga hindi naman kapabayaan, pero kumisan talaga nagkakataon na nagkakaroon din ng mga problema. Gayon din ang mga customers ay kailangan i-satisfy natin dahil kasi sila ang talagang bumubuhay sa atin. So yung reputasyon nyo ay kaya niyo ibangon kung talagang aayusin niyo uli ang buhok ni May. At the same time siguro ang isa pang maganda rito ay kayo na rin nga nagsabi, talagang maganda rin na may mga suki. Dahil kasi kung ako rin naman nakita ko na maganda yung serbisyong binigay sa akin, magkakaroon ako ng pagkakataon na babalikan kayo dahil kasi kung minsan may libre, may discount, mayroong libreng pa-manicure, pedicure dahil 8 oras kang nakaupo doon. At the same time, yung rapport nyo na talagang, ayoko ng ganyan ha, ayoko ng ganito, gusto ko yung ganyan. Parang alam nyo kung ano yung taste ng inyong customer. Kaya talaga nagkakaroon ng certain bonding ang isang customer at saka yung isang, sabihin na natin, yung gumagawa ng buhok na gano'n. So sana yung ganong klaseng communication ay magawa mo, Chantal, sa iyong mga customers. At the same time, sa mga customers naman, ay wag pong masyadong mataray. Dahil kasi po, ang ginagawa po ng mga taong ito ay kumukita ng marangal naman. Yun lang. Maraming pong salamat, Dr. Camille Garcia. Reverend Richard? Ang aking payo ay tumutuon kay Tintin bilang may-ari at negosyante at kay Chantal na gumawa ng serbisyo, pero higit sa lahat kay May. Alam naman natin na pagka may reklamo sa atin, kailangan tugunan palagi at agad. Hindi natin pwedeng sabihin nagkamali sa isa at pwede magkaroon na aksidente, pangit na ang serbisyo para sa lahat. Kung nagkamali sa isa, pwede ituwid. Pero wag na natin pag-intayin yung customer na mag-intay ka, aayusin namin. Kung aayusin, ngayon na, ayusin nyo na. Dahil agrabyado ako eh. Huwag yun na kami pag-intayin dahil karapatan namin at responsibilidad naman ng customer. Kaya nga, kung amenable sila at handa naman si May ibalik, papapatunayan natin dito sa bagong May na babalik kung anong gagawin ng parlor upang patunayan ang reputasyon ng parlor na ito. Sa Biblia po, wala akong makitang reband. Maaring ang sabi, takpan ang buhok o kaya gupitin. At ang ikatlo ay lagyan ng langis. Bilang mga anak ng Diyos, katungkulan natin na ipakita ang pinakamaganda at pinakagwapo tayo. Dahil sa ating dignidad bilang mga anak ng Panginoon. Kung ano ay binigay ng Diyos, we improve. Kasi nga, proud tayo na tayo ay mga magaganda at gwapong nilalang ng Panginoon. Sana po tunay na magkaayos na kayo
at pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming pong salamat, Reverend Richard Bulaon. Bilang si May ang agrabyado at nagrireklamo nga at hindi siya, kumbaga, natuwa sa nangyari sa kanyang buhok. Papaano ba natin pwedeng ayusin ito, Tintin, bilang ikaw ang may-ari ng parlor? At nasabi nga ng ating mga tagapayo na kailangan mag-meet kayo halfway. Hindi ba? Bilang si Maiden ay customer mo, hindi ba? Dapat talagang natugunan na ito nung una't-una pa lang. Hindi siyang para sa akin. Bigyan niya lang kami ng 1 week. Yun lang yung hihilingin ko sa'yo, Emmy. Bigyan mo kami ng 1 week. 1 week para? Gawin ka ng libre. Hindi ka namin sisingilin ng kahit magkano. Para mapatunayan namin sa'yo na hindi kami yung nagkamali kung hindi ikaw. At sana ngayon, sundin mo na lahat ng sasabihin namin sa'yo. Kasi hindi namin pinupulot yung binabudget namin. Oo, aminin natin, kasama sa lipag na negosyo ang nalulugi. Una-una, isa rin siya sa maapektuhan kapag ginawa ka niya ng libre. Pagod na siya, wala pa siyang kikitain. Sana ngayon, Emmy, magtanda ka naman, makinig ka. Kasi hindi lang naman ikaw yung mahihirapan kundi pati rin kami. So gagawin ninyo si May ulit. Ang tanong, May, gusto mo pa ba na hawakan nila ang buhok mo at ayusin? Okay lang po sa akin. So bibigyan mo pa sila ng isa pang pagkakataon. So bibigyan pa kayo ni May ng isa pang pagkakataon at gagawin nyo siya. Yan ba isang linggong gagawin? No. Ilang araw? 1 day lang. 1 day lang. So anong gagawin nyo sa kanya? Same process, hair-rebanding pa rin. Oo, i-reband. Siguro baka din para wala nang masyadong mangyayari dun sa buhok, di ba, Miss Dara? Siguro wala na lang munang cellophane o iba pang gagawin. Pagkatapos ng rebond or ng relax niya, i-treatment ka agad siya. Kung ano yung available dun sa salon nila. Oo. So maraming salamat din po, Miss Maraming Dara. salamat din. At maraming salamat sa ating mga bisita. So pinapatawad mo na sila, May, at bibigyan mo ng isa pang pagkakataon. Pero bakit parang hindi ba kayo nagkakatinginan at masusungit pa kayo sa isa't isa? So, Tin, inuunawa mo naman na bilang negosyante, parte to ng, sabi nga nila, mga bagay na kailangan natin ma-experience at matutunan sa pagkakaroon ng isang negosyo, hindi ba? Nangyayari talaga ito. At maraming salamat naman dahil kahit paano aayusin mo ang buhok ni May. Maraming salamat sa ating mga bisita. Amina na po tayo, mga kapatid. Anong aral po ba ang ating natutunan ngayong umaga? Siyempre po, alam naman natin na karapatan po nino man ang magpaganda. Pero kailanman po ay walang karapatan ng bawat isa na daanin ang bawat simpleng alitan po sa hindi magandang paraan o usapan. Ika nga po nila, our hair is our crowning glory. Pero po, the best crown that we could ever have is a crown from God. At sana po ay maging mitikuloso tayo sa bawat serbisyong ipinagkakaloob po sa atin upang mapangalagaan ang ating mga sarili. Minsan po talaga mas mainam nang mapagastos ka kung sigurado naman na de kalidad ang serbisyong ating pong susubukan. Mahirap po ang magpakasakali sa isang serbisyong abot kaya nga ng bulsa kung ikaw naman ay medyo magdudusa. Kaya tandaan natin importante po ang quality at good service. Maraming salamat po sa ating co-host na si Hans Martel. Sa Dance Squad, na B1 at B2. Sa ating pong mahal na trio tagapayo, ang mga sausawero at sausawera. Sa ating pong mga bisitang nagpaunlak po ngayong umaga, maraming salamat po sa inyong lahat. Bukas pa rin po ang ating programa para po sa inyong mga problema. Kung nais po ninyong idulog yan sa amin at mabigyan namin kayo ng solusyon at inspirasyon, mag-email lamang po kayo sa amin dito. Pumuli ang inyong pambansang kapitana, ang inyong siyang Ani na lagi nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan
Face to Face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Tropa ng mag-utol. Nakita po namin si Reggie, nakahubad. Biglang sabi niya maliligo lang daw po siya. Tapos yung tatay rin namin naka-short. Kay Erpan pumatol. May relasyon po ba kayo ni Reggie? Parang turing ko lang anak kasi barkada nung anak ko yan. Wala akong pakialam sa amin. Kasama nyo si Reggie nung pumasok dun sa motel. Oo, pero wala pong nangyayari sa amin. Makisawsaw na sa Face to Face.